kapatid, nagkukumahog na sa pagpapagasolina ang maraming motorista. Bukas kasi papalo sa 20 pesos ang taas presyo sa kada litro ng mga produktong petrolyo. Ang matindi pa, umpisa pa lang yan dahil araw-araw ngayong linggo ay magkakaroon ng dagdag presyo. Live mula sa Commonwealth Avenue sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Gerard, gaano nakahaba ang pila dyan at sapat ba ang kanilang supply? Nako Julius, kung nakikita nyo lang dito sa aking likuran, may pila nga talaga. Medyo mahaba ang pila ng mga motoristang gustong magpakarga na ng krudo at magpa-full tank pa dito sa gas station na ito dito sa Commonwealth Avenue. Kasi bukas na ipapatupad yung mataas na oil price hike natin at sabi na sa record ng Department of Energy ay ito na raw yung pinakamataas na lingguhang increase na naitala nila. At sabi nga ng mga otoridad, may supply naman pero mukhang tatamaan talaga tayo pagdating sa presyo. Isa sa may pinakamurang presyo ng petrolyo ang ilang gasolinahan sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Mas mababa ito ng higit piso kumpara sa iba. Kaya naman, maraming nagtatsagang pumila para makapagpa-full tank bago ang taas presyo bukas. Sobrang laki na kasi yung ibang mga ibang gasoline station kaya dito kami nagpapagas ngayon. Anticipate ko lang talagang tataas yan. Kaya nagtsaga na ako sa pila. Sa area ng Bulacan, wala ng diesel. Kaya yung dito lang sa bandang gitna ang meron. Sa linggong ito, asahang papalo sa 17 pesos and 50 centavos hanggang 24 pesos and 25 centavos ang dagdag sa kada litro ng diesel. 7 pesos hanggang 13 pesos naman sa gasolina, habang 32 pesos hanggang 39 pesos naman sa kerosene. Uutay-utayin ng taas presyo sa loob ng linggong ito, depende sa oil companies. Sa unang bugso ng big time price increase bukas, naglalaro sa 85 centavos hanggang 21 pesos ang dagdag. Pagkatapos ng linggong ito, ganito ang posibleng maging presyo ng petrolyo. Ang diesel hanggang 87 pesos kada litro. Ang gasolina hanggang 73 pesos. Habang ang kerosene baka umabot sa 125 pesos per liter. Ang taas presyong yan ay bunsod ng pagsara ng Iran sa Strait of Hormuz na isa sa mga pangunahing daanan ng mga oil tanker na konektado sa oil producer sa gitnang silangan. Pero hindi pa man nagsisimula ang malawakang taas presyo na yan. May mga gasolinahan na raw na nagtaas ng presyo. Sa halos 70 gasolinahang inireklamo sa Department of Energy, higit 50 ang pinadalhan ng show cause order para magpaliwanag. Kabilang dyan ang gasolinahan sa Pasig na umabot na sa 74 pesos and 50 centavos ang kada litro ng diesel. Lagpas 50% agad ang itinaas. Dalawang gas stations din sa Commonwealth ang sinilip kanina kung saan mahigit 40% ang iminahal ng petrolyo. Ang pagtinda ng produktong petrolyo ay binibigyan ng mga responsibilidad na dapat sinusunod dahil hindi po ito biro-biro. Meron pong public interest involved. Ayon sa DOE, nakikipag-ugnayan na sila sa DILG at PNP para masawata ang mga posibleng nananamantala sa presyo. Reminder lang to sa mga gas stations. Makikinabang kayo sa isang araw, 2 araw. Pero pag nahuli po kayo, forever na kayo hindi pwedeng magbenta. So, we appeal naman to your good side na let's not take advantage of the situation. Let's not make everybody panic because we have more than enough supply. Ayon sa DOE, hanggang kalagitnaan pa ng Abril ang supply natin ng petrolyo. Paalala naman ng DOE, ang mga sektor katulad ng mga mangingisda at magsasaka lang ang pinapayagang mag-imbak ng langis. Mga kapatid, ang nakikita nyo ngayon sa inyong mga screen ay ang kuha ng drone ng News 5. At yan po ang sitwasyon ng traffic ngayon dito sa kahabaan ng Commonwealth Avenue papunta dyan sa Quezon Memorial Circle. Ngayon medyo bumabaling tayo, papasok dito sa gasoline station na ito. Sa ngayon medyo nabawasan na yung pila ng mga sasakyan na pumapasok dito sa gasoline station para nga pumila, pero kani-kanina lamang medyo marami yan. Medyo mahaba pero hindi pa naman ito nagdudulot ng traffic sa mga oras ito. Julius, Sherin. Gerard, paano ba magsumbong sa DOE kapag may nakita kaming nananamantala dito nga sa taas presyong ito? Cheryl, kanina pinakita sa atin ng Department of Energy doon sa eGov app kung nasaan yung ating mga driver's license, yung ating digital copies ng ating national ID. Doon ay merong option
na makikita ng ating mga kapatid. Meron doon nakalagay report. Ayun, pipindutin lamang yung report. Tapos meron doong option na gasoline station concerns. At kapag pinindot yung gasoline station concerns, doon na may mga options kung ano yung ilalagay mo, kung saan ba itong gasoline station ito, ano yung pangalan. At para mas solid, kumbaga, yung complaint na gusto nating maiparting sa Department of Energy, mas maganda kung merong litrato o kaya merong video na kasama. At pwedeng i-upload ito doon din sa app na yon, Cheryl. Gerard, yung mga kapatid naman natin, malamang ang hinahanap nila discount. Paano ba makaka-discount? Meron pa bang ganyan? Tama, Julius, sabi ng Department of Energy, meron pa naman mga gas stations na nagbibigay pa rin ng discount. So, tuloy-tuloy yung coordination ng Department of Energy sa mga oil companies para tuloy-tuloy din yung pagbibigay ng mga discounts ito, lalong-lalo na sa mga pampublikong transportasyon natin. At sa Facebook page din ng DOE, ilalagay nila lagi doon kung nasaan yung mga gas stations na nagbibigay ng mga promo at discounts para makamura ang ating mga kapatid. Julius. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.